Kung naglalakbay ka sa highway sa bilis na 70 milya kada oras at ang tulay sa unahan mo ay sira, hindi ba't magiging kahanga-hanga kung may isang tao nagbababala sa iyo na mahulog sa ilog? Well, iyan mismo ang ginagawa ni Jesus sa Pahayag Kabanata 4, mga talata 6 hanggang 2, na karaniwang tinatawag na mensahe ng tatlong anghel. Itang huling nababala ni Jesus sa isang nawawala at namamatay na mundo. Ang ating walang hanggang buhay ay nakasalalay dito. Tayo'y manalangin. Ama sa langit, pakiusap gawing malinaw ang mensaheng ito habang pinag-aaralan namin ito. Nanalangin kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, sa ating paglalakbay sa pabuhay ay minarkahan yun yung serye ng mga pagpili. Ang ilan ay nagdulot ng positibong resulta at ang iba ay nagdala ng hindi inaasahang mga kahihinatnan. Well, mula pa sa simula ng mundong ito, gaya ng inilalarawan sa mga unang kabanata ng Genesis, ipinakilala ng Diyos, Hanay Nuyides, ang konsepto ng pagpili sa Kabanata 2, talata 16. At sinasabi ng Biblia at inutusan ng Panginoong Diyos ang tao na sinasabi, sa bawat puno ng halamanan, maaari kang kumain ng malaya. At pagkatapos sa talata 17, sinasabi nito, ngunit sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama, huwag kang kakain mula rito. Sapagkat sa troem na ikaw ay kumain, mula rito tiyak na mamamatay ka. Nang likhain ng Diyos sina Adan at Eva, sila ay nilikha upang mabuhay magpakailanman at hindi mamatay. Sila rin ay nilikha na banal. Ngunit dahil sa pagmamahal sa atin, binigyan niya tayo ng kalayaan sa pagpili. So bilang resulta ng pagkain mula sa ipinagbabawal na puno, sila ay nabigo. At bilang resulta ng pagkakawaling iyon, ang bawat masamang bagay sa mundo ay bunga ng kamatayang iyon, pagpatay, pagnanakaw, maging ang pagkasira ng mundo. At namatay din sina Adan at Eva. Ito yung pagsubok ng katotohanan sa paglikha ng mundo. Yung sina Adan o Eva ay nakapasa sa pagsubok na ito, ang mundong ito ay magiging napakaiba. Ngayon, hindi sana namatay sina Adan at Eva. Wala sana ang lahat ng mga palatandaan ng kasalanan. Magkakaroon pa rin tayo ng Garden ng Eden at ang mundong ito ay magiging perpektong lugar sa lahat ng paraan. Habang tayo ay umabot sa Pahayag 14, ito ang huling pagsubok na katotohanan na ginagamit ng Diyos upang matukoy kung sino ang kanyang mga tao, and sa pagsubok na choice matutukoy kung sino ang makakakuha ng buhay na walang hanggan o sino ang makakakuha ng kamatayan na walang hanggan. Habang nagsisimula tayo, buksan natin ang Pahayag, Kabanata 14, at basahin ang talata or psalm. Sinasabi ng Biblia, at nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa kalagitnaan ng langit, na may dalang walang hanggang ebanghelyo upang ipangaral sa kanila na naninirahan sa lupa at sa bawat bansa at lahi at wika at tao. Ngayon, yung talatang ito ay nagsisimula sa pariralang, nakita ko ang isa pang anghel. Ito sa orihinal na Griego, ang salitang ginamit para sa anghel ay angelos. Ayon sa Strong's Concordance, ay maaaring mga hulugang mensahe or mensahero. At sa kontekstong ito, ang mensahero ay angkop na angkop dahil ito ay isang mensahe na mabilis na kumakalat sa kalangitan, na sumasagisag sa pandaigdigang abot nito. Ibinabahagi ito sa bawat bansa, tribo, wika at tao. Ang mensahe na dala ng anghel na ito ay inilarawan bilang ang walang hanggang ebanghelyo. Linggisit, ano nga ba ang walang hanggang ebanghelyo? Maraming may sanggunian sa ebanghelyo sa buong Biblia, ngunit ang isa na talagang sumasalamin sa diwa nito ay matatagpuan sa Roma, Kabanata 1, talata 16. Sinasabi nito, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan, para sa bawat isa na naniniwala, una sa mga Hudyo. At gayon din sa mga Griego,
Sa talatang ito, binbigyang diin na ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan at ito ay para sa lahat, Hudyo at Hentil. Natutunan din natin Moses simula sa Minggo Gawa Kabanata 4, mga talata 10 at 12 na ang Diyos na nagliligtas ay Jesus. Sa talata 10, sinasabi, alamin ninyong lahat at ng lahat ng tao sa Israel na sa pangalan ni Jesucristo ng Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos mula sa mga patay, sa pamamagitan niya, ang taong ito ay nakatayo rito sa harap ninyo, buo. Pagkatapos, sa talata 12, mababasa natin, wala nang kaligtasan sa iba sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na sa pamamagitan nito ay dapat tayong maligtas. Kaya, si Jesus lamang makapagdadala ng kaligtasan. At ayon sa pahayag 14:6, ang mensahe ng Ebanghelyo, ang mabuting balita ni Jesucristo ay dapat ibahagi sa buong mundo na nagbibigay sa lahat ng pagkakataon na tanggapin o tanggihan ito. Yung mensaheng ito ay nagpapatuloy sa talata 7 at tumutulong sa atin na makilala kung sino ang Diyos na ito. Kung nasisimula ito sa inyo, sinasabi ng malakas na binibigyang diin na nais ng Diyos na ang mensaheng ito ay ipahayag sa buong mundo at ang unang utos ay matakot sa Diyos. Ayon sa Strong's Concordance, ang salitang takot ay maaaring mga hulugang humanga, igalang o parangalan. Ngunit tingnan natin kung paano ito tinutukoy ng Biblia. Sa Deuteronomio, Kabanata 6, talata 2, sinasabi ng Biblia na upang ikaw ay matakot sa Panginoon, ang iyong Diyos, upang sundin ang lahat ng kanyang mga batas at mga utos na iniuutos ko sa iyo, ikaw at ang iyong anak at ang anak ng iyong anak sa lahat ng araw ng iyong buhay, at upang ang lahat ng iyong mga araw ay mapahaba. Ang talatang ito ay nag-uugnay sa pagkatakot sa Diyos sa pagsunod sa kanyang mga utos. Tingnan natin ang isa pang halimbawa sa Deuteronomio, Kabanata 8, talata 4 na nagsasabi, kaya't dapat mong sundin ang mga utos ng Panginoon, ang iyong Diyos, upang lumakad sa kanyang mga daan at matakot sa kanya. Muli, nakikita natin ang ugnayan sa pagitan ng pagkatakot sa Diyos at pagsunod. Ang Deuteronomio 3, talata 4 ay nagbibigay ng higit pang kalinawan, dapat kang lumakad kasunod ng Panginoon, ang iyong Diyos, at matakot sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos at sundin ang Kanyang tinig at dapat mo siyang paglingkuran at kumapit sa Kanya. Dito, ang pagkatakot sa Diyos ay nauugnay sa paglakad sa Kanyang mga daan, paglilingkod sa Kanya at pagkapit sa Kanya. Si Haring Solomon na inilarawan sa Biblia bilang ang pinakamatalinong tao bukod kay Jesus ay nagbubuod nito sa Ecclesiastes Kabanata 12, talata 30. Pakinggan natin ang konklusyon ng buong bagay. Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong tungkulin ng tao. Kaya sa buong kasulatan, ang pagkatakot sa Diyos ay palaging nauugnay sa paggalang sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Ito ay isang mahalagang bahagi ng mensahe na ikinakalat sa pahayag 14:7. Balikan natin ang pahayag 14. Ang susunod na bahagi ng talatang yon ay nagsasabi ibigay ang kaluwalhatian sa Kanya. Kaya paano natin ibinibigay ang kaluwalhatian sa Diyos? Tingnan natin ang Lucas 2:17 kung saan makikita natin ang isang kwento na maganda ang paglalarawan nito. Sa talatang ito, nakatagpo ni Jesus ang 10 kitungin na sumisigaw, Jesus, Beng, Guro, maawa ka sa amin. Sa talata 14, sinabi ni Jesus sa kanila na pumunta at ipakita ang inyong sarili sa mga pari. At habang sila'y papunta, sila'y gumaling. Sa talata 15, isa sa mga kitungin nang mapagtanto niyang siya'y gumaling. Bumalik na niluluwalhati ang Diyos. Sinasabi sa talata 16, at siya'y nagpatirapa sa paanan ni Jesus, na nagpapasalamat sa kanya at siya'y isang Samaritano. Ang taong ito ay hindi man lang isang Hudyo, ngunit siya ay bumalik upang magpasalamat. Pagkatapos ay tinanong ni Jesus sa talata 17, hindi ba't 10? Ang nilinis
Ngunit nasa ng siyam. Sa talata 8, ipinagpatuloy niya, wala bang natagpuang bumalik at magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos maliban sa dayuhang ito. Itinuturo sa atin ng kwentong ito na ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ay tungkol sa pagkilala sa Kanyang kabutihan, pagpapasalamat sa Kanya para sa Kanyang ginawa sa ating mga buhay at pagpupuri sa Kanya. Gaano kadalas na tayo'y pinagkakalooban ng Diyos, pinagagaling, pinapakain, dinadamitan at binibigyan ng tirahan, ngunit madalas tayong nabibigo na magpasalamat sa Kanya o ibigay ang kaluwalhatiang nararapat sa Kanya. Lahat ng meron tayo ay nagmumula sa Diyos at niluluwalhati natin Siya kapag kinikilala natin iyon at ipinapahayag ang ating pasasalamat. Sa pagpapatuloy, ang susunod na bahagi ng pahayag 14:7 ay nagsasabi sapagkat dumating na ang oras. Ang kanyang paghatol, ang klonong mga salina ay nagsasabi, dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Well, ito ay isang mahalagang paksa na madali nating mapag-uusapan. Ang isang oras upang lubos na masuri, kaya't maglalagay akong link sa ibaba para sa karagdagang pag-aaral sa mahalagang paksang ito. So, huli na bahag sa ipahayag 47, ang Biblia ay nagudog sa atin. Sambahin siya na lumikha ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Well, ang talatang ito ay isang tawag upang sambahin ang lumikha, ang isa na lumikha. Hindi lamang ng mundo, kundi pati na rin ng bawat isa sa atin. Ang tawag na ito upang sambahin ang lumikha ay malapit na nauugnay sa Exodo Kabanata 2, talata 11 na bahagi ng 10 utos. Sinasabi nito, sapagkat sa 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa at ang dagat at lahat ng naroroon at nagpahinga sa 7 araw. Kaya't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinabanal ito. Dito natin mag-imels ang indirect connection. Ang parehong mga talata ay binibigyang diin ang papel ng lumikha sa paglikha ng mga langit, ng lupa at ng dagat at parehong itinatampok ang kahalagahan ng Sabat. Ang pahayag 14:7 ay mahalagang itinuturo tayo pabalik sa ika-4 na utos na nagpapabanal sa Sabat bilang araw ng pahinga at pagsamba. Ang utos na ito ay nagsisilbing paalala ng kapangyarihang lumikha ng Diyos at ang kanyang karapatan sa ating pagsamba sa araw na kanyang itinalaga. Sa pagian ng pagkaingat ng Sabat, pinararangalan natin ang Diyos bilang ating lumikha at kinikilala ang kanyang kapangyarihan. Balikan natin nga ang pahayag 14 particular, ang talata 8, kung saan natin makikita ang mensahe ng ikalawang anghel. Sinsay ng Biblia at sumunod ang isa pang anghel na nagsasabi, ang Babylonia ay bumagsak ang dakilang lungsod sapagkat pinainom niya ang lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. Kung maunawaan ng talatang ito, kailangan muna nating linawin kung ano o sino ang Babylonia. Ang pangalang Babylonia ay nagmula sa salitang Babel na nangangahulugang kalituhan. Magaling manalala ninyo ang kwento sa Genesis 11 o isang pinanggunahan ni Nimrod ang mga tao na magtayo ng isang napakalaking tore, ang tore ng Babel. Ang kanilang layunin ay magtayo ng isang istruktura na napakataas na kung sakaling magpadala muli ang Diyos ng baha, makakatakas sila. Rito, gayon paman. Bumaba ang Diyos, ginulo ang kanilang wika at ikinalat sila sa buong mundo na nagdala na katapusan sa kanilang proyekto. Ang unang pagkakataon na makita natin ang Babylonia bilang isang imperyo ay sa ilalim ng pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar na kumontrol sa malaking bahagi ng kilalang mundo. Pagkatapos ng kamatayan ni Nebuchadnezzar, ang kanyang apo ang pumalit sa trono at sa panahon ng kanyang pamumuno, bumagsak ang Babylonia nang masakop ng mga Medo at Persiano ang lungsod sa panahon ng isang lasing na piging. Ang susunod na mahalagang pagbanggit sa Babylonia o sa Biblia ay nasa Pahayag, Kabanata 17. Sa talata 1 sinasabi,
At sa kanyang noo ay nakasulat ang pangalan, Misteryo Babilonia, ang dakila, ang ina ng mga patutot at mga kasuklam-suklam sa lupa. Dito ang Babilonia ay sinasa katawan bilang ilang babae na sumasagisag sa isang tubay ng higit pa sa literal na lungsod. Ang Babilonia na ito ay kumakatawan sa isang tiwaling sistema na nakaimpluwensya at nagdala sa mga bansa sa espiritual na kalituhan at imoralidad. Kaya sa pahayag, Kabanata 4, talata 8, kapag sinasabi na ang Babilonia ay bumagsak, hindi lamang ito tumutukoy sa sinaunang lungsod, kundi sa isang simbolikong Babilonia, isang sistema ng kalituhan at paghihimagsik laban sa Diyos na sa huli ay haharap sa paghatol. Upang maunawaan ang aklat ng pahayag, dapat nating tandaan na ito ay inihayag ng Diyos kay Apostol Juan habang siya ay nasa bilangguan sa isla ng Patmos. Ang mga pangitain ay ibinigay sa simbolikong wika. At kung susuriin mo ang pahayag, mapapansin mong naglalaman ito ng mga hayop, dragon, marka, kababaihan at tubig. Kung sino man ang susubok na ipaliwanag ang aklat na ito o kahit ang aklat ni Daniel gamit ang mga pinagmulan maliban sa mismong Biblia, walang duda na makakarating sila sa maling konklusyon. Magsimula tayo sa pagbabasa mula sa simula ng pahayag, Kabanata 7, talata 1. Sinasabi nito, at lumapit ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nakipag-usap sa akin na sinasabi, halika, rito, at ipapakita ko sa iyo ang paghatol sa dakilang patutot na nakaupo sa maraming tubig. Nagpapatuloy ang talata 2 kung saan ang mga hari ng lupa ay nakipagkasala at ang mga naninirahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Dito, Bipras, binanggit ang dakilang patutot na nakaupo sa maraming tubig sa propesya ng Biblia. Ang mga patutot at mga babaeng bayaran ay madalas na tinutukoy bilang mga babae. Kaya kailangan muna nating maunawaan kung ano ang kinakatawan ng isang babae sa propesya. Magsimula tayo kay Jeremias, Kabanata 4, talata 2, kung saan sinasabi ng Biblia, inihalintulad ko ang anak na babae ng Zion sa isang maganda at marupok na babae. Kaya, upang maunawaan ito, kailangan nating ihambing ang kasulatan sa kasulatan. Sinasabi sa atin ng Isaiah 51, talata 16, sa huling bahagi ng talatang iyon, at sabihin sa Zion, ikaw ang aking bayan. Sa buong Biblia, ang mga words pa ay madadalay na tinutukoy sa mga terminong pambabae tulad ng mga kapatid na simbahan o mga inang simbahan. Sa katunayan, sa 2 Juan Kabanata 1, talata 1, tinutukoy ni Juan ang isa sa mga simbahan bilang isang babae. Sinasabi, ang matanda ng piniling ginang at ang kanyang mga anak na minamahal ko sa katotohanan, pati ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan. Tinutukoy niya ang simbahan bilang isang babae. Kahit na tinatapos niya ang liham sa talata 13 ng ang mga anak ng iyong susunod na kapatid na babae ay bumabati sa iyo. Amen. Sa aklat ng pahayag, makakatagpo ka ng dalawang natatanging babae. Sa pahayag Kabanata 12, may isang babaeng nababalutan ng araw na may buwan sa ilalim ng kanyang mga paa at isang korona ng duwalos bituin sa kanyang ulo. Inilarawan siya na may dinadala sumisigaw sa paglabor. Ito ay kumakatawan sa isang dalisay, magandang babae na sumasagisag sa tunay na simbahan ng Diyos. Gayunpaman, pagdating natin sa pahayag 17, makikita natin ang isang napakaibang larawan sa pagkasumwatspit yung babae o bibing pansot. Ito ay dapat sumasagisag sa isang tumalikod na simbahan. Ang dalisay na babae sa Kabanata 12 ay kumakatawan sa tapat na simbahan ng Diyos, habang ang patutot sa pahayag Kabanata 17 ay kumakatawan sa isang bumagsak, tiwaling simbahan. Sa talata 1, binabanggit ang babaeng nakaupo sa maraming tubig. Ngunit ano ang kinakatawan ng mga tubig na ito?
ipinaliwanag ito sa pahayag, Kabanata 20, talata 11. Sinasabi nito, ang mga tubig na iyong nakita, kung saan nakaupo ang babae, ay mga tao, karamihan, mga bansa, at mga wika, o kaya tuwing binabanggit ang tubig. Sa propesya, ito ay sumasagisag sa isang lugar na siksik sa populasyon. Ngayon, bumalik tayo sa talata 2, sinasabi na ang mga hari ng lupa ay nakipangalunya sa kanya. Ayon sa Strong's Concordance, ang salitang Griego para sa pakikiapid punuyo ay naingang furting. Paggawan ko na idolatria, ang talata ay nagpapatuloy na nagsasabing yung mga naninirahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Ito ay nangangahulugang nilasing niya ang mundo sa kanyang mga maling espiritual na aral. Inilalarawan sa talata 3 kung paano dinala si Juan sa espiritu sa ilang at nakita ang isang babae na nakaupo sa isang hayop na kulay iskarlata na may mga pangalan ng paglapastangan na may 7 ulo at 10 sungay. Ngunit ano ang ibig sabihin ng paglapastangan sa Biblia? Sa Juan Kabanata 7, talata 33, inakusahan si Jesus ng paglapastangan dahil sinabi niyang siya ay Diyos. Dahil si Jesus ay Diyos, ang ginakusation to ay iwasang batayan katulad ito. Sa Marcos Kabanata 2, talata 7, inakusahan si Jesus ng paglapastangan dahil sa pag-angkin ng kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan na tanging Diyos lamang ang makakagawa. Bagamat ang mga akusasyong ito ng paglapastangan ay ginawa, kinikilala natin na si Jesus ay tunay na Diyos at may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Amen. Kaya, ipinapahiwatig ng talata 3 na ang tiwaling simbahan na ito ay nag-aangkin ng pagka-Diyos at ang autoridad na magpatawad ng mga kasalanan. Habang nagpapatuloy tayo, tandaan ito, binabanggit din ng talata na ang simbahan ay may 7 ulo at 10 sungay. At upang mas maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito, tumukoy tayo sa pahayag Kabanata 13. Sa pahayag Kabanata 13, talata 1, inilalarawan nito ang isang halimaw na umaahon mula sa dagat na may 7 ulo at 10 sungay, at ang mga pangalan ng paglapastangan ay nakasulat sa mga ulo nito. Dapat itong pamilyar dahil inuulit nito ang paglalarawan sa pahayag 17. Gayunpaman, mahalagang tandaan na tinutukoy ng pahayag 13 ang entity na ito bilang isang halimaw na umaahon mula sa dagat. Upang maunawaan kung ano ang kinakatawan ng isang halimaw sa propesya, kailangan nating bumalik sa Daniel 7:17. Sinasabi nito sa atin na ang mga dakilang halimaw ay 4 na hari na babangon mula sa lupa. And ang Daniel 7:23 ay higit pang nagpapaliwanag na ang ika-4 na halimaw ay kumakatawan sa ika-4 na kaharian sa lupa. Kaya sa propesya ng Biblia, ang isang halimaw ay sumasagisag sa isang kaharian, kapangyarihan o bansa. Upang makilala kung aling mga halimaw ang tinutukoy sa pahayag 13 at 17, suriin natin ng mas malapit ang pahayag 13. Sa talata workflows ng pahayag 13, binabanggit din na ang halimaw ay umaahon mula sa dagat. Sa simbolismo ng Biblia, ang tubig ay kumakatawan sa mga tao, karamihan, mga bansa, mga wika. Kaya, ang halimaw na ito ay lumilitaw mula sa isang lugar na may mataas na populasyon. Ang halimaw ay inarawan na may 7 ulo. Nililinaw ng pahayag 17:9 na ang 7 ulong ito ay kumakatawan sa 7 bundok, kung saan nakaupo ang babae. Ito may nagpapahiwatig na ang kapangyarihang inilarawan ay hindi lamang isang bansa, kundi isang simbahan. At ang kababae ay nagmula sa isang rehiyon na may mataas na populasyon na may punong tanggapan sa 7 bundok. Dagdag pa rito. Sa pahayag 13, talata 1, binabanggit na ang halimaw ay may sungay na may 10 korona sa mga sungay nito.
ipinaliwanag ng pahayag 17 talata 2 kung ano ang mga benong sungay na ito at sila ay 10 hari na hindi pa naghayag ng mga kaharian ngunit maghahari bilang mga hari sa maikling panahon kasama ang mga halimaw. Ang 10 sungay at ang 10 hari na binanggit sa pahayag ay tumutukoy sa 10 bansa na historical na bumubuo sa Europa. Upang maunawaan ito, kailangan nating tingnan ang Daniel 7 at Daniel 8. Una sa lahat, sa Daniel 7, inilalarawan kung paano ang isang maliit na kapangyarihan ng sungay ay sumupil po sa 3. Sa mga kahariang ito, ang natitirang 7 kaharian ay sa huli ay bumuo ng kung ano ang kinikilala natin ngayon bilang modernong Europa. Tiyaking bisitahin ang BibleProphecyMedici.org kung saan magkakaroon kami ng video at isang gabay sa pag-aaral na nagpapaliwanag nito ng detalyado ngayon. Suriin natin ang natitirang bahagi ng talata 1 sa pahayag 13. Sinasabi nito na sa ibabaw ng hayop, ang mga ulo ay may mga pangalan ng paglapastangan. Tulad ng nabanggit natin kanina, mula sa pahayag 17.3, ang paglapastangan ay tumutukoy sa isang kaharian o simbahan na nag-aangkin na sila ay Diyos o nag-aangkin ng kapangyarihan magtawad sa mga kasalanan. Ang talata po ito ay nagpapakilala ng ilang nakakabagabag na imahe. Ang hayop na nakita ni Juan na parang leopardo na may mga paa ng oso at bibig ng leon. Sa Daniel 7, ang pangdilalang na ito ay kumakatawan sa iba't ibang mga imperyo. Ang leon ay sumasagisag sa Babylonia. Ang os ay kumakatawan sa Medo-Persia. At ang leopardo ay kumakatawan sa Gresya. Na mabilis na nasakop ni Alexander the Great si Juan na tamtingin pabalik mula sa kanyang panahon ay nagpapahiwatig na ang kaharian o simbahan na ito ay may mga katangiang katulad ng 3 naunang mga imperyo. Suriin natin ang huling bahagi ng talata na basa. Sinasabi ng Biblia na ang dragon, umaywagay ng kabagsarihan sa hayop, patron, at dakilang kapangyarihan. Sino ang dagan gito yung dragon? Hindi natin kailangang manghula. Ang pahayag kabanata 14 talata 9 ay nagpapaliwanag na ang dragon ay ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong mundo. Ibig sabihin nito na ang Diablo ang nasa likod ng kaharian o simbahan na ito dahil siya ang nagbigay dito ng kapangyarihan at autoridad. Ngayon, maring inisip mo kung galing kaharian o simbahan ang tinutukoy nito. Sinasabi sa atin ng talata 3, nakita ko ang isa sa mga ulo nito na parang nasugatan hanggang sa kamatayan at ang kanyang nakamamatay na sugat ay gumaling at ang buong mundo ay namangha sa halimaw. Para sa karagdagang detalye, hinihikayat ko kayong bisitahin ang BibleProphecyMadeEasy.org. Doon makakahanap kayo ng mga video at gabay sa pag-aaral tungkol sa Antikristo na malinaw na nagbubunyag sa kaharian o simbahan na ito bilang ang simbahang Katoliko Romano. Ang Papa ay gumawa ng matapang na mga pahayag, kinakatawan ng Diyos sa lupa na itinuturing. Nakalapastanganan, bukod pa rito, iginiit ng simbahan ang kakayahan nitong magpatawad ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kumpisal. Sapitin ng mga pari na ang makasalanan ay napapatawad lamang pagkatapos pumunta sa simbahan at ikumpisal ito sa kanila. Minsan ay nangangailangan ng karagdagang mga gawain tulad ng pagdarasal, ng rosaryo. Gayunpaman ayon sa Biblia, tanging ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa pahayag kabanata 13 talata 5, ito ay nagsasalita ng isang kapangyarihan na ibinigay sa halimaw na ito na magsasalita ng mga dakilang bagay at kalapastanganan at magkakaroon ng kapangyarihan sa loob ng 40 buwan sa may kasaysayan. Ang ilan ay nag-interpret nito na tumutukoy sa simbahang Katoliko Romano na nagkaroon ng makabuluhang kapangyarihan mula 538 AD hanggang 798 AD. Sa panahong ito, ang simbahan ay may malawak na impluensya sa buong mundo. Gayunpaman,
Noong 1798, ipinadala ni Napoleon ang kanyang general si Berthier upang dakpin ang Papa at siya ay namatay kalaunan sa pagkakatapon na tinutupad ang propesiya sa talata 3. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na parang nasugatan hanggang sa kamatayan. Ang akala ni Napoleon na natapos na niya ang simbahang Katoliko ay mabuti, ngunit habang sa nagpapatulog ng talata 3 ang nakamatay na sugat ay gumaling. Noong 1929, ibinalik ni Mussolini ang kapangyarihan sa Vatican na muling nagbigay ng kontrol sa papasiya na marami ang nakikita bilang katuparan ng propesyang ito sa kasamaang palad. Nagtatapos ang talatang ito at ang buong mundo ay namangha sa halimaw na nangangahulugang sinundan ng mundo ang kapangyarihang ito. Isa pong mahalagang detalye ay matatagpuan sa talata 40 na nagsasabing ang kapangyarihan ay binigyan ng kakayahang makipagdigma sa mga banal sa loob ng 1260 taon katatapos ng banggitin. Ang panahong ito ay pinaniniwalaan ng ilan na kumakatawan sa panahon kung kailan inusig ng simbahang Katoliko ang milyon-milyon. Tinataya ng ilang mga historiador na nasa pagitan ng 60 at 100 milyong tao ang napatay. Ang trahedyang pagkakamaling ito ay tinitingnan ng marami bilang ebidensya ng mapaniil na kontrol ng simbahan noong panahong iyon sa kasaysayan. Sa isang panahon sa kasaysayan na madalas tinutukoy bilang ang madilim na panahon, ang Biblia ay pinahihintulutan lamang. Basahin ng mga pari, sino mang mahuling nagbabasa ng Biblia o nagsasagawa ng pag-aaral ng Biblia ay itinuturing na nagkasala ng erehiya, isang krimen na pinarurusahan ng kamatayan. Itong tunay na isimadilim at kahanga-hangang panahon para sa mundo. Isa pang mahalagang pahiwatig sa pag-unawa sa propesiyang ito ay matatagpuan sa pahayag 13 ng talata 18 na nagsasaad, narito ang karunungan, hayens, may pang-unawa na kalkulahin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito ay bilang ng tao at ang kanyang show bilang ay 666. Isang interpretasyon ang nagmumungkahi ng koneksyon sa titulo ng Papa, Vicarius Filii Dei, na minsang sinasabing nakaukit sa isa sa mga sombrero ng Papa. Kapag sinali kita sa mga Romanong numero, ang mga numero, pagki Vicarius Filii Dei ay magdadagdag o hanggang 666. Halimbawa, ang I ay katumbas ng 1, ang V, at U ay katumbas ng 5, ang C ay katumbas ng 100, at ang D ay katumbas ng 500, at iba pa. Kapag ang mga halagang ito ay pinagsama, sila ay magiging kabuuang 666. Habang ang interpretasyong ito ay pinagtatalunan sa paglipas ng panahon, ito ay sumasalamin sa isang pananaw na naglalayong iugnay ang propesiya ng Biblia sa mga makasaysayang tauhan o institusyon. Bumabalik sa pahayag 20, ang talata 10 ay nagsasaad at sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, misteryo ng Babylonia, ang dakila. Yung talata ay pinagiging nakakabahala habang ito ay nagpapatuloy. Sinasabi niyo ang ina. Yung mga patutot at mga kasuklam-suklam ng lupa, ang pariralang ina ng mga patutot ay nagpapahiwatig na ang figurang ito, Babylonia, ay may mga anak na babae, ibang mga entidad na konektado sa kanya. Sa propesiya ng Biblia, ang isang babae ay madalas na kumakatawan sa isang simbahan. Sa makatuwid, ang mga anak na babaeng ito ay walang duda, mga simbahan o mga relihiyosong organisasyon na sumusunod sa mga katulad na doktrina o aral ng inang simbahan. Maging protestante o katoliko, sa mga grupong ito ay maaring hindi namamalayan na pinapanatili ang ilang mga paniniwala at gawi na nagmula sa inang simbahan na sinisimbolo bilang Babylonia. Ang talatang ito ay nagsisilbing isang seryosong paalala ng malawakang impluensya at umabot sa isang maling aral na maaaring kumalat sa iba't ibang mga relihiyosong grupo sa buong mundo.
Sa Pahayag Kabanata 4, talata 8, mababasa natin ang Babylonia ay bumagsak. Mahalagang tandaan ang pag-uulit ng bumagsak ng 2 beses. Ang unang pagbagsak ay tumutukoy sa pagtalikod ng Babylonia mula sa katotohanan ng Diyos na sumisimbolo sa kanyang espiritual na katiwalian. Ang ikalawang pagbagsak ay nagaganap bago ipataw ang tanda ng halimaw sa mundo na nangangahulugang ang huling pagbagsak ng Babylonia. Nagbibigay ang Pahayag Kabanata 7 ng higit pang pananaw sa kaganapang ito, partikular sa talata 16 kung saan sinasabi at ang 10 sungay na iyong nakita. Sa halimaw, ang mga ito ay mapupuot sa patutot at gagawin siyang wasak at hubad, kakainin ang kanyang laman at susunugin siya sa apoy. Sa katunayan, ang kasulatang ito ay nagpapahiwatig na ang mismong mga kapangyarihan na minsang sumuporta sa Babylonia na sumisimbolo sa tiwaling simbahan ay sa huli ay babaligtad laban sa kanya. Imauunawan ng mundo na ito ay nalinlang ng simbahang ito. Ngunit sa oras na yon, huli na ang lahat. Ang pagkawasak ng Babylonia ay magiging hindi maiiwasan, isang paghatol para sa paglinlang sa mga bansa. Ito ay nagdadala sa atin sa mensahe ng ikatlong anghel sa Pahayag 14:9. Nagsisimula ang talata at sinundan sila ng ikatlong anghel na nagsasabi ng malakas na tinig, sa gayon ito ay nagpapahiwatig na ang mensahe ay makapangyarihan at kakalat sa buong mundo. Ang mensahe ay nagbabala kung sino man ang sumamba sa halimaw sa kanyang imahe at tumanggap ng kanyang marka sa kanilang noo o sa kanyang kamay. Nagpapatuloy ang talata 10 sa isang seryosong babala. Amo parehong iinom ng alak ng pot ng Diyos na ibinuhos ng walang halong awa sa tasa ng kanyang galit at siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng mga kordero. Ito was naglalaan at matinding paghatol para sa mga pumili na sumamba sa halimaw at tanggapin ang kanyang marka, ang marka sa kanyang noo o sa kanyang kamay na sumasagisag sa isang pagpili. Ang noo ay kumakakatawan sa isipan, kung saan nabubuo ang mga desisyon at paniniwala habang ang kamay ay sumasagisag sa mga aksyon. Ang markang ito ay nagpapahiwatig ng alinman sa mental na pagsang-ayon o aktibong pakikilahok sa isang sistema ng halimaw. Ang mensahe ng ikatlong anghel ay isang malinaw na babala sa mundo na iwasan ang pagsunod o pakikipag-alyansa sa kapangyarihang ito dahil ang paggawa nito ay nagdadala ng matindi at walang hanggang mga kahihinatnan. Alam mo ba na ang Diyos ay meron ding marka? Tuklasin natin kung ano ang marka ng Diyos sa pamamagitan ng pagpunta sa Ezekiel Kabanata 20 at basahin ang talata 12. Inas Bibrang Biblia. Bukod dito, ibinigay ko sa kanila ang aking sabat upang maging tanda sa pagitan ko at nila, upang malaman nila na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Ang salitang sanctify ay nangangahulugang gawing banal at sinasabi ng Diyos yon, yung sabat. Ang tanda o marka na nagpapakita na siya ang gumagawa sa atin na banal. Kawili-wili, kung titingnan mo ang salitang sign sa Strong's Concordance, isa pang salita para dito ay mark. Kaya dito sinasabi sa atin ng Diyos na ibinigay niya ang sabat bilang tanda sa pagitan niya at ang kanyang mga tao na nagpapahiwatig na siya ang nagpapabanal sa kanila. Sa talata 20 sinasabi, at ipangilin mo ang aking mga sabat at sila'y magiging tanda sa pagitan ko at ninyo upang inyong malaman na ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Binigay sa ng Diyos ang sabat sa ikapitong araw ng paglikha upang panatiling banal, upang malaman natin na siya ang ating Panginoon. Ang sabat na itinatag bago pa man nagkaroon ng mga Hudyo ay binibigyang diin din. Sa 10 utos, lalo na sa ika-4 na utos na nagsisimula sa salitang alalahanin, kahanga-hanga na ang pinakamahabang utos na nagsisimula sa alalahanin ay siya ring utos na nakalimutan ng marami. Ang Sabat ay today na ang kapangyarihan ng Diyos na magpabanal
at paalala ng kanyang autoridad bilang lumikha. Balikan natin ang pahayag 14, kung saan inilalarawan ang tatak ng halimaw na inilalagay sa noo o sa kamay. Alam mo ba na ang Diyos ay mayroon ding tatak o selyo sa noo? Sa pahayag Kabanata 7, talata 2 at 3, sinasabi, "At nakita ko ang isa pang anghel na umaakyat mula sa silangan na may dalang selyo ng buhay na Diyos, at siya'y sumigaw ng malakas na tinig sa apat na anghel na binigyan ng kapangyarihang saktan ang lupa at ang dagat na sinasabi, huwag saktan ng lupa, ni ang dagat ni ang mga puno, hanggang sa aming maselyuhan ang mga lingkod ng aming Diyos sa kanilang mga noo." Pansinin na ang selyo ng Diyos ay inilalagay lamang sa kanilang noo. Kinserewan niyo ang sadaling katapatan at pananampalataya sa isipan. Ang selyong ito ay nangangahulugang ang individual ay pag-aari ng Diyos at pinabanal niya. Nangyayari. Ikumpara ito sa tanda ng halimaw sa pahayag 14:9. Makikita natin na ito ay maaring ilagay sa noo o sa kamay. Ano ang kinakatawan ng kamay sa Biblia? Sa Ecclesiastes, Kabanata 9, talata 10, sinasabi, anuman ang masumpungan ng iyong kamay na gawin mo ito ng buong lakas. Kaya't ang kamay sa mga katuwid ay sumasagisag sa iyong mga gawa o kilos. Sa kabaligtaran, ang tatak ng Diyos ay nasa noo lamang na sumasagisag sa isang kusang loob na pagpili at paniniwala. Gayunpaman, ang tanda ng halimaw ay maaaring nasa noo na kumakatawan sa paniniwala o sa kamay na kumakatawan sa mga kilos. Ibig sabihin, ang mga tao ay maaaring sumunod sa halimaw alinman sa pagtanggap ng autoridad nito sa isip o sa kanilang mga kilos kahit na hindi sila lubos na naniniwala. Ito ay nagtatampok ng pagkakaiba sa pagitan ng paglilingkod sa Diyos ng buong puso at pagpadala sa kapangyarihan ng halimaw maging sa pag-iisip o gawa. Kaya ano ang tanda ng halimaw na binanggit sa pahayag 14? Tingnan natin ang gilas ng pahayag sa kasaysayan na gidawa ng Simbahang Katoliko tungkol sa bagay na ito ayon sa Noy Catholic New Record ng London, Ontario, noong Setyembre 1, 1923. Sinasabi nito, ang linggo ay ang aming tanda ng autoridad. Ang simbahan ay mas mataas kaysa sa Biblia at ang paglilipat na ito ng pagdiriwang ng Sabat ay patunay ng katotohanan iyon. Ito ay malinaw na nagpapakita na ang simbahan ay tinitingnan ang paglipat mula Sabado patungong Linggo bilang tanda ng kanilang autoridad. Dagdag pa rito, si H.F. Thomas, Conciliar ni Cardinal Gibbs, ay minsang nagsabi, siyempre, inaangkin ng Simbahang Katoliko na ang pagbabago mula Sabat patungong Linggo ay kanilang ginawa at ang gawaing ito ay tanda ng kanilang eklesyastikal na autoridad sa mga usaping panrelihiyon. Ang mga pahayag na ito, kasama ng marami pang iba, ay nagsasaad na ang Simbahang Katoliko ay hayagang inaangkin ang responsibilidad sa pagbabago ng araw ng pagsamba mula Sabado, ang biblical na Sabat, patungong Linggo. Itinuturing nila ang pagbabagong ito bilang pagpapakita ng kanilang autoridad sa mga gawi ng relihiyon. Sa katunayan, si James Cardinal Gibbs sa The Faith of Our Fathers, edisyon ng 1917, mga pahina 72 at 73, ay sumulat at aking sinipi, hindi ba't ang bawat Kristiyano ay obligado na gawing banal ang linggo at umiwas sa araw na iyon mula sa hindi kinakailangang paglilingkod na gawain? Hindi ba ang pagsunod sa batas na ito ay isa sa mga pinakakilalang banal na tungkulin natin? Ngunit mas mong basahin ang Biblia mula Genesis hanggang pahayag at hindi mo makikita ang kahit isang linya na nagbibigay autoridad sa pagpapabanal ng linggo. Ang kasulatan ay naguutos ng relihiyosong pag-obserba ng Sabado. Isang araw na hindi natin kailanman pinapabanal. Ito ay nagpapakita na ang simbahan ay hayagang kinikilala na walang batayang biblikal para sa pagbabago ng Sabat mula Sabado patungong Linggo at ang pag-obserba ng Linggo ay isang tradisyon
na nakaugat sa autoridad ng simbahan at hindi sa kasulatan. Habang pinag-aaralan mo ito ng mas malalim, magawa sa pamamagitan pa ng pagtingin sa mga sulatin ng Katoliko o sa pag-explore ng propesiya ng Biblia, malinaw na ang banal na araw ng Diyos, ang ikapitong araw na Sabat, ay hindi kailanman nabago sa Biblia mula Genesis hanggang Pahayag. Ang Sabat ay nananatili sa ikapitong araw, gaya ng itinatag sa paglikha. Kung interesado kang maghukay ng mas malalim, inirekomenda kong tingnan mo ang aming mga mapagkukunan sa BibleProphecyMadici.org upang matuto pa tungkol sa Sabat at ang kahalagahan nito. Pagbalik sa Pahayag 14, humaharap tayo sa pagkisting critical na tanong. Kung iniutos ng Diyos na sambahin siya sa isang tiyak na araw, ngunit sinusubukan ng mga tao na pilitin tayong sumamba sa ibang araw, sino siya ba talaga ang sinusunod natin? Well, ang sagot diyan ay simple. Kung gusto mo nang sinusunod na ay si Marinig, ay naging ng Diyos. Kung sinusunod natin ang utos ng tao kaysa sa Diyos, pinipili nating gawing autoridad ang tao sa halip na ang Diyos. Sa Pahayag 14:10, makikita natin ang pangkahihinatnan yung mga pumili ng maling desisyon. Sinasabi ng Biblia, ang gayon ay iinom ng alak ng puot ng Diyos. Ngunit ano nga ba ang puot ng Diyos? Ibinibigay ng Pahayag 61 ng sagot. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa templo na nagsasabi sa 7 anghel, pumunta kayo at ibuhos ang mga sisidlan ng puot ng Diyos sa lupa. Well, ito ay tumutukoy sa 7 huling salot na ibubuhos sa mga tumanggi sa Diyos bago bumalik si Jesus. At kapag naibuhos na ang unang salot, tapos na ang probasyon. Ibig sabihin, wala nang pagkakataon para sa mga tao na magsisi. Sa ngayon, mayroon pa tayong pagkakataon na piliin ang Diyos, sambahin siya at unahin siya. Mula pa sa simula ng panahon, ang sangkatauhan ay hinarap sa isang pagsubok na sundin ang Diyos at mabuhay o suwayin ang Diyos at mamatay. Sa kasamang palad, nabigo ang ating unang mga magulang sa pagsubok na iyon na nagdala ng 6,000 taon ng pagdurusa at trahedya sa mundo. Ngunit tatapusin ng Diyos ang kasaysayan ng mundong ito sa isa pang pagsubok. Ang hinihiling lamang niya ay matakot tayo sa Kanya, sundin ang Kanyang mga utos, at sambahin siya bilang lumikha ng langit, lupa, dagat, at mga bukal ng tubig. Napakaganda ng pagkakasabi nito sa Pahayag 14:12. Narito ang pagtitiis ng mga banal, narito ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at ang pananampalataya ni Jesus. Kaya may mo nananatiling tapat sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos na humahawak sa pananampalataya ni Jesus ay mananatiling matatag sa huling pagsubok. Mga kapatid, dalangin ko na gumawa tayo ng matatalinong desisyon sa ating mga buhay. Sa pagninilay sa Josue Kabanata 24, talata 40 hanggang 50, pinaalalahanan tayo ng kahalagahan ng pagpili kung sino ang ating paglilingkuran. Sinasabi sa talata 14, ngayon kung gayon, matakot kayo sa Panginoon, paglingkuran siya ng may katapatan at katotohanan, at itapon ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ama sa kabilang baha at sa Ehipto. Paglingkuran ninyo ang Panginoon. At kung sa tingin ninyo ay masama ang maglingkod sa Panginoon, pumili kayo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, maging ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ama na nasa kabila ng baha o ang mga Diyos ng mga Amoryo sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Istautan mo ito ay sa tatiga sa atin, nagkumaw ang isang sinadyang pagpili tungkol sa kung sino ang ating paglilingkuran. Ang pagpili ay sa pagitan ng tunay na Diyos at anumang ibang impluensya. O Diyos na maaring maglayo sa atin, tayo'y magpasya tulad ni Josue na paglilingkuran natin ang Panginoon ng may katapatan at katotohanan. At naway ito ang ating pagpili.
Ngayon at sa bawat araw, tayo'y manalangin. Ama sa langit, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pagbibigay mo sa amin ng dakilang babala na ito. Tulungan mo kami, Ama, na piliin ka. Nanalangin kami sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos lahat.